Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Ang paghihiganti ay nagsisimula sa galit, ngunit madalas itong nauuwi sa pananakit ng mas maraming tao, kasama na ang sarili. Sa bawat takbang na ginagawa para makaganti, may kapalit itong bigat na mahirap takasan. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ng aking panganay na anak na siyang nagtaguyod sa aming pamilya. Ngunit mas masakit ang nalaman kong pagtatraidor ng kanyang asawa, ang aking manugang. Binastos pa niya ako at pinalaya sa sarili naming bahay. Dahil sa nangyari, galit na galit ang aking bunsong anak. Pinilit niya akong gumanti at hiniling niyang ipabarang namin ang aking manugang. Labag man sa aking kalooban, pumayag ako. Dahil na rin naisip ko ang kaawa-awa kong panganay na namatay na hindi man lang nalaman ang tunay na pagkatao ng kanyang pinakasalan. Inakala namin na ang paghiganting yon ang magpapagaan sa aming loob. Ngunit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan na magpapaalala sa amin na ang paghiganti ay hindi solusyon sa mabigat na damdamin. Ako si Lilia. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. At sana po'y suportahan niyo ang tatlo naming mga channel. Itong Pamela Clamil na channel, ang mga kwento ni Kabanong at ang bago nating channel na Kabanong version 2.0. Kung maririnig niyo ang aking boses, ngunit iba ang makikita niyong pangalan ng channel, ibig sabihin lang nun ay ninakaw nila ang ating audio recordings. Huwag tayo pong mag-subscribe doon o i-unsubscribe natin kung tayo'y nakasubscribe na doon. Huwag na huwag po nating suportahan ang mga channel na ito. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayong mga bagong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hello, Hector? O ma, kamusta ka na? Eto, okay lang. Sorry ma, hindi mo lang ako nakapunta sa lamay at maging sa libing ni kuya. Istrikto kasi yung amo namin ngayon at hindi mo lang kami pinauwi nung nasa Malaysia kami. Ayos lang. Naiintindihan ko naman at mas lalong naiintindihan din ang kapatid mo. Babawi ako ma. Pabalikin niyo ako dyan sa Leyte. Didiretso kagad ako sa puntod ni kuya. Sige. Tawagan mo lang ako pag pupunta ka na doon. Ngayong wala na si kuya, pwede ka nang lumipat sa akin ma. Kakabili ko lang ng bagong unit dyan sa Leyte. Doon ka na lang tumira at wala ring magbabantay doon kasi may mga out of the country akong mga lakad Pero anak, naipangako ko kasi sa kuya mo na hindi ko iiwan ang bahay niya Alam mo namang napaka-sentimental nito sa akin at sa kanya. Ilang taon niyang pinaghirapan ang bahay na to. Ito yung pangarap niya para sa ating pamilya. Kaya gusto niya ay dito na ako mamalagi. Alam mo namang iniaalay niya ang bahay na to sa akin. Pero ang kalusugan niyo, matanda na kayo at wala na si kuya para mag-alaga sa inyo. Nandito naman ang manugang kong si Melissa, ang asawa ng kuya mo. Ay, alam niyo namang wala akong tiwala sa kanya Isa yan sa dahilan kung bakit gusto kong sa akin ka tumira. Kahit minsan niya lang ako kinakausap, alam ko namang wala siyang binabalak na masama. Hindi ko pa rin siya gusto. Iba pa rin ang nararamdaman ko sa kanya lalong-lalo na nung kasal nila ni kuya. Bakit? Ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo. May nangyari ba? Bago ang kasal nila kuya, naligaw ako nun sa hotel sa kakahanap ng silid namin ni kuya. Napadpad ako sa may sulok kung saan nakita ko si Melissa na may kausap sa telepono. O tapos? May narinig ako mula sa kanya Sinabi niyang sana matapos na raw yung visit na kasal na to.
Napatahimik siya nang makita niya ako at dali-dali siyang umalis eh. O bakit ngayon mo lang sinabi? Sinabi ko to kay kuya, ma. At ano? Masyadong in love siya sa babaeng yun eh, na kahit ako hindi na niya pinakikinggan. Para yatang nagayuma siya ng babaeng yun eh. Sandali lang. Ito ba ang dahilan kung bakit kayo nag-away at madalang ka na lang magpakita sa amin? Opo, ma. Sorry po. Gusto ko lang namang makatulong sana, pero iba ang naging interpretasyon ni kuya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, ma. Kaya nga, halos hindi na ako nagpapakita kay kuya dahil sa mga nangyari. Ganun ba? Kayo, ma, wala na ba kayong ibang nararamdaman kay Melissa? Halos hindi ako kinakausap at lagi lang siyang nakabuntot sa kuya mo. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, halos hindi rin siya makatingin sa akin. At kapag kami lang ang naiiwan, hindi rin siya lumalabas sa kanyang kwarto. Pinabayaan ko na lamang at baka ganun lang talaga ang ugali niya. Kakaiba nga talaga ang ipinapakita ng babaeng yan. At ngayon kayo na lang dalawa sa bahay, ano kaya ang gagawin niya? Hindi ko alam. Hindi pa siya umuuwi pagkatapos na ilibing ang kuya mo kahapon. At saan naman daw nagpunta? Hindi ko rin alam eh. Tinatawagan ko siya pero hindi niya naman ako sinasagot. Sandali lang, Hector. Nandito na yata siya. Ibababa ko muna to. Sige po, ma. Kokontakin na lang kita kapag nasa Leyte na ako. Okay, sige. Mag-ingat ka ha. Hoy, Lilia! Ha? Anong sinabi mo? Lilia, di ba yun ang pangalan mo? Bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko? Bakit? Bawal ba? Lasing ka ba, Melissa? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? At bakit ka nagtatanong? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang tanungin ako? Manugang kita. Asawa ka ng anak ko. Anak mo? Nasaan? Si Ryan. Yung anak mong bigla na lamang namatay? Nasaan siya? Lasing ka, Melissa. Magpahinga ka muna. Alam kong nasasaktan ka sa mga nangyari. Oo, napakahirap tanggapin na bigla na lamang namatay si Ryan. Lalong-lalo na ako. Anak ko yun eh. Masakit sa aking dibdib na mawalan ng anak. Kaya magpakatatag ka. Para yatang wala kang maintindihan. Anong hindi maintindihan? Siguro, sa tingin mo, naglasing ako dahil hindi ko matanggap ang kamatayan ni Ryan. Mali ang inaakala mo, Lilia. Anong ibig mong sabihin? Naglasing ako buong magdamag para magsaya dahil sa wakas, patay na ang punyeta mong anak. Anong sinabi mo? Nagsasaya ako. Nagtungo ako sa bar kasama ng aking mga kaibigan para magsaya. Mag-celebrate na sa wakas wala na rin ang asawa ko. Ay wait, hindi ko naman siya tinuring na asawa. Nasusuka nga ako kapag nagtatalik kami sa gabi. Nababaliw ka na ba, Melissa? Siguro dahil lang sa kalasingan mo yan. Magpahinga ka muna at mag-usap na lang tayo kapag nahimasmasang ka na. Lasing man o hindi, pareho lang ang nararamdaman at sasabihin ko. Magpahinga ka na. Wala ka sa sarili mo ngayon. Nanginig ako sa aking mga narinig mula kay Melissa Cabanong, ang aking manugang. Ngunit iniisip ko na lamang na dahil lang ito sa kanyang kalasingan. Bigla ang pagkamatay ng anak kong si Ryan. Bigla itong nagkasakit na hindi malaman kung ano ang dahilan. Pinatingin na namin siya sa doktor, ngunit mas lalo lang lumala ang kanyang kalagayan. Kinabahan ako at baka siya ay kinulam o binarang. Kaya dadaling ko sana siya sa isang albularyo. Ngunit ayaw naman ni Melissa dahil hindi raw siya naniniwala sa kulam at barang. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ko.
namatay ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak kong yon dahil siya ang umahon sa amin sa kahirapan. 15 taong gulang pa lamang ako nung ipagbuntis ko siya at dumanas ako at nang namayapa akong asawa ng paghihirap. Pero nung mapagtapos namin siya ay ginawa niyang lahat upang maiahon kami sa hirap. Napag-aral din niya ang nag-iisa niyang kapatid na si Hector na ngayon ay may maganda na ring trabaho. Pinakasalan niya si Melissa, isang kakaibang babae. Tahimik at halos hindi ako kinakausap. Sa ilang taong pagsasama nila ng aking anak, hindi ko pa rin matansya ang kanyang ugali. Hanggang sa nagulat na lamang ako sa mga sumunod na mga nangyari. Melissa, mabuti naman at gising ka na. Ipinagluto kita ng adobo. Kumain ka na at hindi ka na nanghalian. Umaga ka nang umuwi kanina eh. Malamig na ang adobo. Oo, kasi kaninang 11:00 ko pa yan niluto. Pakiinit. Ano? Pakiinit kasi malamig. Hindi ako kumakain ng malamig na adobo. O sige, umupo ka muna dyan at iinitin ko muna tong adobo. Pwedeng pakibilisan, gutom na kasi ako eh. Ayan, luto na. Kumain ka na. Shit! Ano ba to? Adobong pinakuluan sa dagat? Ang alat-alat! Maalat ba? May COVID ka ba? Bakit hindi mo malasahan ang alat? Hindi naman ah. Katamtaman lang naman yung alat. Maalat ang panlasa ko. Ano to? May asinan dila ko? Ikuha mo nga ako ng tubig. Yung may yelo ha. May hangover pa ako eh. Gusto ko ng malamig na tubig. At nang lumamig ang mainit kong ulo. Gusto kong ipaalala sa'yo, Melissa, na hindi ako katulong dito. Biyenan mo ko. Anak ko ang asawa mo. Ay, sorry. Akala ko kasi katulong ka. Mukha ka kasing katulong. Ang kulang na lang sa'yo, apron at uniformeng pangkatulong. What if magsuot ka ng ganon? Kasi katulong ka na rito. Hanggang ngayon ba lasing ka pa rin? Hindi na. Pero para ako nalalasing sa mukha mo. Nakakaduwal. Bastos ka! Bakit mo nasasabi yan lahat? Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Ngayon wala na si Ryan. Pwedeng-pwede na kitang insultuhin. Yan ba talaga ang totoong ugali mo? Mismo. Ugaling halimaw ka pala. Sa'yo pa talaga galing ang salitang yan? Sino kaya sa atin ang may ugaling halimaw? Anong ibig mong sabihin? Nagsasayang lang ako ng oras sa'yo. Gutom na ako. Sa labas na lang ako kakain. Wala man lang matinong pagkain dito. Puro na lang basura. Bastos ka! Hindi ka man lang ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Wala ka ng respeto sa akin. At bakit? Dahil ba matanda na ako? Gutom ako para makipagtalo sa'yo. Bastos! Nanginginig ako sa galit dahil sa inasta ni Melissa Cabanong. Nang makaalis siya ng bahay ay napaupo ko sa upuan at para yatang inaatake ako sa puso dahil sa bilis ng tibok nito. Nahihilo ako at pinagpapawisan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga salitang binitiwan ni Melissa. Paano niyang nasasabi ang mga katagang yun? Wala na ba siyang natitirang respeto para sa akin? Kinaumagahan, payapa ang buong bahay dahil hindi pa umuuwi si Melissa. Hindi ko alam kung saan siya naglalakwat siya. Sa tingin ko'y umiinom na naman siya ngayon at lasing na naman yon kapag umuwi. Tumawag sa akin ang aking bunsong anak na si Hector. Nasa Leyte na raw siya at magkita raw kami ngayon sa puntod ni Ryan, ang aking anak na namayapa. Agad akong naganda at nagtungo roon upang makipagkita sa anak kong madalang ko na lang makasama. Kaawa-awang kapatid, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Pabalik-balik na kami ng ospital eh, pero hindi talaga siya gumagaling. Ayaw naman ni Melissa na dalhin siya sa albularyo. Ilang taon na nga ba sila mag-asawa ni Melissa? Halos 2 taon na rin. At sa 20 taon na yun, hindi sila nagkaroon ng anak? Gusto nga ni Raya na magkaanak sila ni Melissa. Pero lagi na lang nakukunan si Melissa. Siguro 3 beses siyang nakunan. At ano raw ang sabi ng doktor?
kung bakit nakukunan si Melissa. Malusog naman daw si Melissa, pero ang sabi ng doktor, baka raw stressed siya. Stress? Di ba wala nga siyang trabaho? Oo, nasa bahay lang siya palagi. Ako nga halos gumagalaw sa bahay at buhay prinsesa nga siya. At natis niyo yan ng 20 taon? Para yatang sinasadya niyang makunan siya. Pinapalaglag kaya niya yung bata? Sa mga inaasta niya ngayon, ayaw niyang magkaroon sila ng anak ni Ryan. Inaasta? Bakit po, ma? Anong ginagawa niya? Ha? Wala naman. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Wala naman. Pero lagi siyang wala sa bahay at umuuwing lasing. Sinasabi ko na nga bang hindi ako kampante sa babaeng yun eh. Normal ba yung babaeng ganyan? Namatayan ng asawa at laging naglalasing? Hayaan mo na, anak. Baka nasasaktan lang siya dahil nawalan siya ng asawa kaya naglalasing. Sa tingin ko, ma, iba ang ugali ng babaeng yan eh. Hayaan mo na. Sabihin mo lang kung may ginawang masama sa'yo, kaya naman may sinabing masama sa'yo ang babaeng yan ha. Susunugin ko siya at ako ang makakalaban niya. Wala naman siyang ginagawa sa akin. Siguraduhin niyo lang ha, at ako mismo magbibigay ng leksyon sa babaeng yan. Maiba tayo. Mag-aasawa ka na ba? Hindi ba sinabi mo sa akin noon na may nobya ka? Hiwalay na kami, ma. Oh, bakit naman? Nalaman ko kagad ang totoo niyang ugali eh. Napaka-materialistic at para yatang ginagamit lang ako para guminhawa ang buhay niya eh. Ganun ba? Ayaw ko matulad kay kuya, na parang sunod-sunuran sa kanyang asawa. Gusto ko na kapag ikinasal ako, ay sa babaeng kayang tumayo sa kanyang sarili at hindi lang umaasa sa akin. Tama ka. At sana mahanap mo ang babaeng yan. Basta ako, nakasupport lang ako sa'yo. Pero hindi ko alam. Sa mga nangyari kay kuya, parang iba na ang pagtingin ko sa pag-aasawa eh. Huwag ka mag-alala. Naging masaya ang kuya mo kahit ganun si Melissa. Ma, umalis ka na sa bahay na yon. Pwedeng ibenta na lang natin yun. Hindi na. Alam mo namang espesyal sa akin ang bahay na yun eh. Ginawa ng kapatid mo yun para sa akin. Yun ang simbolo ng pangako niyang iaahon niya ang pamilya natin sa hirap. Kaya hindi ko kayang umalis doon. Di kasi ako kampante kay Melissa eh. Parang may mga binabalak siyang masama. Hector, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Hindi ko na sinabi kay Hector ang mga pambabastos ni Melissa sa akin dahil ayaw ko ng gulo. Pilit ko pa rin inuunawa si Melissa at baka balisa lang siya at wala pa siya sa tamang pag-iisip dahil nga sa mga nangyayari. Sa 20 taon namin pagsasama sa iisang bahay, alam kong hindi naman siguro siya ganun kasama. Kahit minsan lang, hindi ako kinausap. Bibigyan ko pa siya ng pagkakataon at baka naguguluhan at nasasaktan lang siya sa mga nangyari. Hanggang isang araw, nagising na lamang ako nang marinig ko siyang nagsisisigaw sa sala at galit na galit. Madali akong lumabas ng kwarto at bigla niya akong sinampal ng napakalakas na talagang aking ikinagulat. Buwisit ka talagang babae ka! Melissa! Anong nangyari? Nilinis mo ba ang kwarto ko? Ikaw ba nakialam sa kwarto ko? Bakit? Lagi naman ako ang naglilinis sa kwarto mo ah. Buwisit! Ikaw nga talaga ang dahilan! Ano bang nangyari? Nawawala ang hikaw ko. Nilagay ko lang sa ibabaw ng lamesa para madali ko lang mahanap. Pero ngayon, nawala na. San mo ba nilagay pakialamerang matanda? Nagkalat ang mga gamit mo sa kwarto mo. Inayos ko lang para hindi mawala. Hindi kita binigyan ng karapatang galawin ang kwarto ko. Simula ngayon, huwag ka nang pumasok sa kwarto ko. Sandali lang. Ano yon? Sinampal mo ko dahil lang doon? Dahil ginalaw ko ang mga gamit mo? O ngayon, sinaktan mo ko, Melissa, para lang doon? At ano ngayon ang inaasahan mo? Magsasorry ako? Sorry, nasampal kita dahil ginalaw mo ang mga gamit ko. Ganun ba gusto mo? Sumusobra ka na, Melissa. Tandaan mo to, Lilia. Wala na ang anak mo at ako na ang reyna ng pamamahay na ito.
Reyna sa pamamahay na ito? Hindi mo ba alam kung kanino ibinigay ni Ryan ang bahay na ito? Sa akin niya to ibinigay. Matagal na naming pangarap ang bahay na ito at hindi mo ito pagmamay-ari. Sigurado ka ba? Sigurado ako at ngayong araw na ito pinapalayas na kita. Ilang araw kong tiniis ang ugali mo. Pilit kitang iniintindi at baka balisa ka lang. Pero sa ginawa mong pananakit sa akin dahil lamang sa isang napakaliit na bagay, hindi na kita masikmura. Lumayas ka sa pamamahay ng anak ko! Layas! Sigurado ka? Ako talaga ang palalayasin mo? Narinig mo naman ako, di ba? Mag-impake ka na! Ay, baka ikaw ang mapalayas ko sa bahay na to. Ano pinagsasasabi mo? Bago mamatay si Ryan, may pinirmahan siyang last will and testament. Last will? Oo, at nakasaad sa last will na yon na lahat ng kanyang ari-arian na nakuha nung hindi pa kami kasal ay sa akin mapupunta. Kabilang na ang bahay na ito. Hindi, nagsisinungaling ka lang. Eh di tingnan natin kung sinong nagsisinungaling. Basahin mo sa papel na yan. May notaryo pa yan ng abogado. Kaya legal ang dokumentong yan. Hindi ito totoo. Walang itinira si Ryan sa'yo, kahit ang bahay na ito. Kaya simula ngayon, pagmamay-ari ko na ang bahay na ito. Hindi yan magagawa ng anak ko. Pangarap namin ang bahay na ito. Simula pagkabata, pinangarap na namin ito. Hindi yan totoo. Maniwala ka mat hindi, totoo yan. At ngayon, dahil ako na ang reyna ng pamamahay na ito, papipiliin kita. Mananatili ka sa pamamahay na ito bilang aking katulong o lalayas ka? Napakasama mo, Melissa. Napakasama mo! Ibinabalik ko lang naman ang mga masasama mong ginawa. Kahit kailan, hindi kita pinakitaan ng kasamaan. Bakit mo to ginagawa sa akin? Baka sa akin wala, pero sa iba meron. Kaya ano, magiging alipin kita o lalayas ka? Mamili ka, Lilia. Halos hindi na matigil ang luha ko habang nag-iimpake ako ng mga gamit ko, Kabanong. Napakasakit na mapalaya sa bahay na ito. Espesyal sa akin ang bahay na to dahil ito ang tanging regalo ng aking anak sa akin. Simbolo ng aming pangarap na makakaahon sa kahirapan. Balisang-balisa ako sa mga oras na yon, Kabanong. Hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay ito ni Ryan. Hindi ako naghahabol sa mga kayamanan ng aking anak. Tanging sa bahay lang na ito ako kumakapit. Ngunit hindi ko na magawa. Nawala na nga sa akin ang aking anak. Pati ang bahay na aming pinangarap ay mawawala na rin. Dumiretso ko sa bahay ng bunso kong anak na si Hector. Nang makita niya akong umiiyak at may dalang maleta, umuusok siya sa galit at alam na niya kung sino ang may gawa nito sa akin. Sinasabi ko na nga tama talaga ako tungkol sa babaeng yan Sa mga narinig ko pa lang nung kasal nila kuya, may tinatagong kademonyon nga yung babaeng yan. Hector, hindi ko matanggap na mawawala sa akin ang bahay na yun. Sa atin yun Atin ang bahay na yun. Talaga bang ibinigay ni Kuya Ryan ang lahat ng kanya kayamanan maging ang bahay kay Melissa? Oo, ipinakita niya sa akin ang last will and testament ng kuya mo. Pirmado niya ito at may notaryo pa ng abogado. Susulungin ko yung babaeng yan Para saan pa? Wala na tayong magagawa pa, Hector. Masyadong masama ang babaeng yon at may legal siyang dokumento. Magsasayang lang tayo ng oras at panahon kung susulungin natin siya. At anong gagawin natin? Hahayaan na lamang natin siya magsaya sa mga kayamanan ng kapatid ko? Ayoko rin ng gulo, Hector. At isa pa binastos ka ng babaeng yun. Hinding-hindi ko yung matatanggap. Wag na, Hector. Nakikiusap ako, wag na. Ay, ano bang ipinakain ng babaeng yan kay kuya? At lahat binigay niya. Hindi ko alam. Sandali. Hindi kaya
ginayuman niya si kuya? Baka sa loob ng 20 taon ginayuman niya ito at unti-unting binarang para mamatay. Anong pinagsasasabi mo? Kasi hindi ako makapaniwalang ibibigay ni kuya ang bahay ng ganun-ganun na lang Pinilit kaya niya si kuya gamit ang gayuma? At siya kaya ang nagpabarang kay kuya? Kasi bigla na lamang siyang nagkasakit kahit na doktor hindi alam kung anong sakit niya. Paniguradong binarang siya. Parang binarang ang kuya mo? Ginayuma't binarang. May kasamaan ako sa trabaho na binarang ang asawa niya dahil naiingit ito sa kanya At sandali, may isinuka ba si kuya bago ito namatay? Hindi ko alam Pero nung isang gabi, napakaraming ipis na nagsilabasan sa kanyang kwarto. Paniguradong nagmula yun sa kanyang katawan. Siguradong kinulam siya. Kagaya ng asawa ng kasamahan ko. Nagsuka ito ng uod. Totoo ba yan? Siguradong barang ang kinamatay ni kuya. Kung totoo yan, napakasama ni Melissa. Isa siyang demonyo. Dahil sa ginawa niya, kailangang maibalik din sa kanya ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ipapabarang din natin siya. Kinakabahan ako dyan sa mga pinagsasasabi mo, Hector. Sumusobra ng babaeng yan Kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Wag na lang siguro. Anong wag? Klarong-klaro Ginayuman niya si kuya kaya na-inlove si kuya sa kanya. At napapirma pa niya ng last will and testament. At siguradong pinabarang niya ito para mamatay at makuha niya lahat ng mga kayamanan ni kuya. Pero hindi tayo sigurado. Ma, wala na lang ba tayong gagawin? Sa lahat ng kanyang mga ginawa, wala tayong gagawin? Hindi ko alam. Ipapabarang natin siya. May kakilala akong may alam tungkol dyan. Kakausapin ko siya at ibabalik natin lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Lalong-lalo na kay kuya. Pero... Ma, isipin mo. Hindi lang to para sa'yo. Para rin ito kay kuya. Bigla na lamang siyang namatay at nakuha ni Melissa lahat ng kayamanan niya. Sa tingin mo, wala itong foul play? Magtatanong ako sa kaibigan ko tungkol sa mambabarang at bukas na bukas din magtutungo tayo ron. Kinakabahan ako, Hector. Kung gusto mo, ako na lang ang kakausap sa mambabarang kung nag-aalangan ka talaga. Tama ba itong gagawin natin? Ma, masyado kang mabait Lahat ng mga mababait, laging inaapakan. Hindi na uso ang nagpapaapak ngayon. Lumalaban na dapat. Kahit labag sa aking kalooban, iniisip ko namang tama ang mga sinabi ni Hector. Kung para sa akin, papalampasin ko na lamang ang ginawa ni Melissa sa akin. Pero kung naaalala ko ang biglaang pagkamatay ni Ryan, bumabalik sa aking isipan ang mga sinabi ni Hector na baka nga may kinalaman si Melissa sa pagkamatay nito. Iniisip ko pa lamang ang mga bagay na yan, nanginginig na ako sa galit. Nakausap na nga ni Hector ang kanyang kaibigan at ibinigay na sa kanya ang tirahan ng mambabarang na nandito lang din daw sa Leyte. Medyo may kamahalan daw ang mambabarang na ito, ngunit panigurado raw na ito ay epektibo at magaling. Matapos ng manangalian ay dumiretso kagad kami sa bahay ng mambabarang na yon. Akala ko hindi ka sasama Gusto ko lang makita kung totoo ba itong mga ito. Kung may kapangyarihan ba talaga ang mga mambabarang na ito. Ito yung nilapitan ng kaibigan ko nang pinabarang niya yung nangutang sa kanya. Matapos ng barangin, ayun, nagbayad dito ng kanyang utang. Ayon sa mga taong naririto, ito raw ang isa sa pinakamagaling na mambabarang sa Leyte. Ang tahimik yata ng bahay niya. May tao kaya sa loob? Sandali. Tao po! Tao po! Wala yatang tao. Tao po! Tao po! Anong kailangan ninyo? Ay, kayo ho ba si Victoria? Oo, bakit? Anong kailangan ninyo sa akin? Kayo po ba yung mambabarang? Kayo lang bang dalawa? Opo. Wala na kayong ibang kasama? Wala na po. Sige, pumasok kayo.
Sinong nagrekomenda sa inyo na pumunta sa akin? May kaibigan po ko. Maaari mo bang sabihin sa akin, iho, kung sino ang kaibigang ito? Si Luis po. Naaalala ko siya. Siya yung lalaking pinabarang ang nangutang sa kanya. Balita ko ay nagbayad na raw ito, kaya itinigil ko na ang orasyon. Opo, yun din po ang sinabi niya. At anong sadya ninyo sa akin? Itong kasama mo, ito ba ang nanay mo? Opo, Magandang araw po. nandito po kami ngayon dahil may ipapabaran po sana kami. Sigurado na kayo. Pinabalaan ko kayo. Ang barang ay isang masamang gawain. Maaaring magbigay ng kasamaan ito sa inyong mga kalaban, pero delikado rin ang balik nito sa inyo. Hindi naman kami ang nagsimula ng gulong ito eh. Gusto lang po namin magiganti. Maghiganti? Bakit? Ano ba ang nangyari? Namatay ang kapatid ko at ang hinala namin ay binarang siya. At paano nyo naman nasabing binarang siya? Bigla na lamang siyang nagkaroon ng karamdaman kahit mga doktor hindi siya magamot. Hanggang sa mamatay siya. Hindi lahat ng karamdamang walang lunas ay barang. Paano nyo nasabing barang ang ginawa sa kapatid mo? Ang sabi ng mama ko, nakita niya raw minsan na maraming mga ipis sa kanyang kwarto. At ngayon, Paniguradong nagmula yun sa kanyang katawan. nakita nyo bang lumabas ito sa kanyang katawan? Hindi ko po nakita pero napakarami ng ipis na yon at nang binuksan ko ang pinto, nakahiga ang anak ko, pinagpapawisan, mahinang mahina at ang amoy niya'y mabaho. At gumagapang ang napakaraming ipis nung araw na yon. Binarang siya hanggang sa siya'y mamatay. At sino naman ang may gawa nito sa kanya? Ang asawa niya. Asawa? Noon pa man masama na ang pakiramdam ko sa asawa ni Kuya. Kaya nung malaman kong may last will and testament si Kuya, nakusang ibinigay niya lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang asawa, pati nga ang bahay na dapat kay Mama, ibinigay niya rin. Kaya klarong-klaro, ginayuma ang kuya ko at unti-unting binarang para makuha ang kanyang yaman. Naniniwala ka ba rito? Nakatira lang kami sa iisang bahay ng anak ko at ang asawa niya. Ngunit hindi ko halos makausap ito ng 20 taon. 20 taon? Sa 20 taon naming pagsasama sa iisang bubong, hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Kakaiba nga ang babaeng ito. May tinatago nga siyang malagim na sikreto. At sa inyong hinala, ginayuma at binarang niya ang iyong kapatid? Oo, at ngayon gusto namin gumanti sa kanya. Kung sigurado na talaga kayo sa ating gagawin, may itatanong muna ako sa inyo. Ano ho yun? Makakalapit pa ba kayo sa babaeng ito? Ma, makakalapit ba tayo sa kanya? Lumayas na ako sa bahay. Pero may paraan pa para makapasok. Sira ang pinto sa may likuran, pero kung makalapit sa kanya, hindi ko alam. Iba na lang ang gagamitin natin. Ang pinakamabisa sa barang ay ang mismong buhok, kuko o maging ang laway nila. Pero kung mahihirapan kang makuha ito, iba na lang ang ating gagamitin. Parang mahirap nga yan kunin. Ibang bagay na lang ang ipakukuha ko sa iyo. Ngunit medyo mahirap ito para sa aking parte, kaya kailangan ko ng karagdagang bayad. Kahit magkano, babayaran ko. Ang kailangan ko lamang ay ang mga gamit niyang suklay, damit at toothbrush. Siguraduhin yung ang damit niya ay yung hindi pa nalalabhan. Yan lang ang kakailanganin ko. Ma, kaya ba natin makuha lahat yan? Hindi naman siya naglalagi sa bahay. Paniguradong naglalasing na naman yon, kaya madali lang nating makuha ang mga bagay na yan. Kung ganon, kapag nakuha nyo na ang mga hinihingi ko, bumalik kayo agad para masimulan na natin ang orasyon. Sige po, maraming salamat po.
Sige, maghihintay ako. Sandali lang po. Bakit? Magkakilala ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Pamilyar kasi ang mukha mo. Parang nagkita na tayo dati. Siguro nga. Baka magkakilala tayo. Pero hindi ko matandaan kung saan. Baka pinili mong kalimutan. Ma, tayo na. Manang Victoria, tuloy na po kami Maraming salamat po. Sige, mag-iingat kayo. Gabi na nang makauwi kami ni Hector sa bahay, Kabanong. Nabanggit ko sa kanya na siguradong nagiinom yun tuwing gabi. Kaya wala siguro siya ngayon sa bahay. Agad namang napagdesisyonan ni Hector na ngayong gabi kami magtungo sa bahay upang kunin ang ipinapakuha ng mambabarang. Habang nakasakay ako sa sasakyan ni Hector dahil papunta kami ng bahay, bumabalik sa akin ang itsura ng mambabarang na yon. Sigurado kong nakita ko na siya dati, ngunit hindi ko lang talaga matandaan kung saan at kailan. Nakarating na nga kami sa bahay at tama nga ako, wala si Melissa sa bahay. Madali kaming nakapasok sa loob at maging sa kwarto niya ay hindi nakalak. Kinuha agad namin ang kanyang suklay, damit na hindi pa nalalabhan at ang kanyang toothbrush. Nagmadali kaming umuwi, ngunit mas nagulat kami sa aming nakita nang makauwi ng bahay. Anong nangyari? Para yatang may nakapasok sa loob ng bahay Sinira nila ang lock. Ha? Nanakawan tayo? Nilibot ko ang buong bahay, pati ang kwarto ko. Pero wala namang nawala. Ang mga relo ko nga na nasa drawer lang hindi naman kinuha. At bakit tayo nilooban? Sayang at bukas pa'y kakabit yung bagong order kong CCTV. Hindi natin makita kung sinong pumasok ng bahay. Kailangan mo tong i-report sa pulis. Opo ma, ire-report ko kagad to bukas. Ano kaya ang pakay ng mga taong yun? Sigurado kung hindi yun mga magnanakaw. Kung hindi nila pakay ang magnakaw, anong kailangan nila sa'yo? Yun nga ang hindi ko maintindihan Ipapaayos ko kagad ang bahay bukas at lalagyan ko ng maraming lock. Oo anak, gawin mo yan. Ang mahalaga ngayon, nakuha na natin ang mga gamit ni Melissa. Tuloy-tuloy na yung paghiganti natin. Sana at walang masamang mangyari sa paghihiganting ito. Kung iniisip niyo po karma, huwag kayong mag-alala. Gumaganti lang naman tayo Isipin niyo na lang na itong ginagawa natin ang magiging karma ni Melissa sa lahat ng ginawa niya kay kuya at sa inyo. Iyan na lang ang iisipin ko. Maiba tayo ma. May binanggit ka sa mambabarang na yun na parang kilala mo siya? Oo Pamilyar kasi yung mukha niya. Para yatang nagkakilala na kami dati. Pero hindi ko lang matandaan kung saan. Baka nga nagkakilala na kayo noon. Pero parang hindi ako komportable sa kanya. Siguro dahil sa dating niya na nakakatakot. May buhok pa siyang napakataas at magulo. May itim din ang kanyang kukot, mga labi. Pati na nga yung mga kagamitan niya dun sa bahay niya. Talagang hindi ka magiging komportable pag nakita mo siya. Baka nga yun ang dahilan. Kinabukasan ay agad din kaming bumalik sa bahay ni Victoria. Ang mambabarang na yon. Daladalan na namin ni Hector ang suklay, damit at toothbrush ni Melissa. Nang ibigay namin ito sa kanya, ay agad niya itong ibinalot sa isang itim na tela at binasbasan ng kung anong tubig mula sa isang bote habang may binabanggit na orasyon. Ano ba ang gusto niyong mangyari sa nagmamay-ari ng mga gamit na ito? Gusto namin siyang parusahan. Anong klaseng parusa? Tatakutin lang ba natin siya? Papahirapan lang ba? O kaya naman ay papatayin? Kaya niyo pong pumatay? Siyempre naman. Bakit? Gusto mo bang patayin natin ang babaeng ito? Wag, hindi rin tama na patayin siya. Siguro, pahirapan lang natin siya. Hindi ba nabanggit niyo na pinatay niya rin sa barang ang kanyang asawa?
Hindi ba dapat buhay rin ang kapalit nito? Tama ho kayo. Hindi ako papayag na patayin natin siya. Kahit buhay ng anak ko ang kinuha niya, hindi ko makakayang pumatay ng tao. Pero paano ang nasayang na buhay ni Kuya? Hector, maninindigan ako sa aking desisyon na hindi siya papatayin. Ang gusto ko lang naman ay makuha muli ang bahay na yun. Manang, papahirapan lamang namin yung babaeng yon hanggang sa makuha namin ang bahay ng kapatid ko. Sige, mamayang 3:00 ng madaling araw ko pasisimulan ng orasyon at bukas din ay unti-unti niyang mararamdaman ang barang. Sisiguraduhin kong sa susunod na linggo ay makakaramdam na siya ng pagdurusa at magsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Maraming salamat ho. Siya nga pala, hihingin ko na ang kabuuang bayad para rito. Magkano po lahat? Dahil medyo mahirap ang gagawin kong barang dahil sa mga kagamitang ito lamang ang kaya niyong kunin. Medyo malaki-laki nga. Magkano po? Medyo may kalakihan nga ang ibinayad ni Hector sa pambabarang na yon. Habang ibinibigay niya ang pera sa mambabarang, ay napag-isip-isip ko na nararapat bang gumasos kami ng ganito kalaki para lang magpahirap sa isang tao? Ngunit kapag naiisip ko naman ang dinanas ng anak ko, napapapikit na lamang ako at iniisip na kailangan namin ng paghihiganting ito. Kinabukasan, maaga akong nagising para maganda ng agahan namin ni Hector. Natapos na lamang ako sa paghahanda ay hindi pa lumalabas si Hector sa kanyang kwarto. Nagtaka ko dahil maaga naman yung nagigising, kaya minabuti ko nang pumasok sa kanyang kwarto at saktong hindi ito nakalak. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Nasa sahig si Hector, nanginginig at naglalaway ang kanyang bibig. Diyos ko! Hector! Hector! Ano nangyari sa'yo? Ma, ang lamig-lamig. Nalalamig ako. Sandali lang. Hihingi muna ako ng tulong. Ma, nagdidilim ang paningin ko. Anong nangyayari, Ma? Ay, Diyos ko! Hector! Isinugod ko sa ospital si Hector. Ilang oras din ang nakalipas, naging maayos ang kanyang lagay. Ngunit mahinang-mahina pa rin siya. 2 araw kami sa ospital at wala namang nakitang kakaiba sa katawan ni Hector. Nasa maayos na kalagayan naman daw ang kanyang kalusugan. Sinabi lang ng doktor sa amin na kailangan lang siguro niya ng pahinga at baka dahil lang ito sa stress. Pinauwi na kami, ngunit nag-aalangan pa rin ako dahil mahinang-mahina pa rin si Hector. Uminom ka muna ng tubig, anak. Nahihilo pa rin ako, Ma, kapag tumatayo. Kinakabahan ako nito. Bakit po? Ganitong-ganito rin ang nangyari sa kapatid mo eh. Ibig bang sabihin nito binarang din ako? At sino naman ang gagawa niyan sa'yo? Wala naman akong naaalala na kaaway ko eh. Maganda naman ang relasyon ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. Kahit istrikto ang amo namin, maganda naman ang relasyon ko sa kanya. Wala ka bang nasaktang babae? Maayos naman ang paghihiwalay namin ni Joanne eh. Tapos, ikinasal siya ngayon at masaya na siya sa buhay niya. Ano pa bang magiging rason niya para ipabarang ako? Siguro naman, hindi ito barang. Ma, nasusuka ako. Halika sa banyo. Ano ba ito? Lahat ng kinain at ininom mo isinusuka mo lang. Kaya mahinang-mahina ka pa rin hanggang ngayon. Parang hindi tinatanggap ng katawan ko yung anumang pagkain kinakain ko eh. Pati na rin ang mga iniinom ko. Ano ba talagang nararamdaman mo? Hindi ko may paliwanag, Ma. Parang may kung anong bagay sa tiyan ko na parang mabigat. Ganyan na ganyan din ang naramdaman ng kuya mo. Binara nga siguro ako. O baka may minana kayong sakit mula sa ama niyo. Nasa sinapupunan niyo pa ako nung mamatay siya eh. Ano namang kinamatay niya? Katulad na katulad din ng kay Ryan. Pero
Hindi ko nagawang mapa-ospital ang ama mo dahil wala pa kaming pera noon. Namatay na lamang siya na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Kung mula pa ito sa aming ama, kay kuya, at ngayon sa akin naman, hindi kaya sumpa ito? Sumpa? Oo, sumpa mula sa aming ama. May nagawa ba siyang kasalanan noon? Ma? Ano? Ha? Hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, patay na ang babaeng yun. Babae? Ibig sabihin meron nga. Siguro, kailangan nating bumalik sa mambabarang na yon at alamin kung ano nga bang nangyari sa'yo. Yun din po ang naisip ko, ma. Kaya mo bang bumiyahe papunta doon? Kakayanin, para lang gumaling ako. Kakayanin natin to, Hector, anak. Kailangan kong lumaban, ma. Ayokong iwan ka. Ako na lang ang natitira sa iyo Kaya lalabanan ko to. Hindi ko makakayang pati ikaw ay mawawala. Siguro, mababaliw ako kapag nawala ka rin sa akin ng tuluyan. Huwag ka mag-alala, ma. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Pangako yan. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko kabanong kapag kinuha pati si Hector sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat ng paraan para mailigtas ko lang si Hector laban sa kung anumang sakit na ito. Barang man o sumpa, lalabanan ko yan lahat. Kaya naman bumalik kami kay Victoria habang inaalalayan ko ang anak ko na nahihirapang maglakad. Anong nangyari? Isang araw matapos kaming pumunta rito, bigla na lamang siyang nagkasakit. Nagtungo kami sa doktor pero ang sabi baka stress lang daw. Wala naman silang nakikitang sakit kay Hector. Ano bang mga nararamdaman mo ngayon, iho? Mahina po ang katawan ko. Lalong-lalo na mga paa at mga kamay ko. Tapos, parang lahat ng kinakain at iniinom ko ayaw tanggapin ang katawan ko. At isinusuka ko lang. Parang may kung ano mabigat sa tiyan ko. Yan nga ay isang barang. Kitang-kita ko sa iyong mga mata na biktima ka ng pambabarang. At sino naman ang gagawa niyan sa kanya? Wala ka bang nakaaway? Wala naman po. Ibigay mo sa akin ang isang hibla ng iyong buhok, pati na maliit na parte ng iyong kuko. Lalabanan ko ang mambabarang na gumawa niyan sa'yo. Magkano po? Kaya niyo po bang pagalingin ang aking anak? Oo, gagaling lamang siya kung lalabanan natin ang mambabarang na yon. Maraming salamat po. Pero medyo mahal din ang singil ko rito. Medyo mas mahal nga ang siningil ni Victoria kumpara sa bayad namin sa pagbarang kay Melissa. Pero sinisigurado naman daw niyang malalabanan niya ang mambabarang na yon. Maghihintay lang daw kami ng ilang araw bago niya tuluyang matalo ang mambabarang at matanggal ang barang kay Hector. Habang nakikita ko si Hector na mahinang-mahina pa rin, pumasok sa aking isipan kung nagsimula na bang magdusa ngayon si Melissa dahil nabarang ni Victoria. Kaya namang nagdesisyon na kung puntahan siya sa bahay. Ang dumi-dumi na ng bahay. Hindi man lang niya nagawang linisin ito. Nasaan kaya siya ngayon? Baka nasa kwarto niya at namimilipit na sa sakit. Ha? Wala siya sa kwarto niya. Nasaan kaya ang babaeng yun? Paano pa siya nakakalabas ng bahay kung naghihirap na siya ngayon sa barang? Lilia? Anong ginagawa mo rito? Melissa? Paano ka nakapasok? Di ba lumayas ka na? Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ka ba nagkasakit? Nagkasakit? Ako? Bakit? Malusog na malusog ka nga. Wala nga nangyayari sa'yo. Bakit? Kailangan ba may mangyari sa akin? May ginawa ka ba sa akin? Bakit walang nangyayari sa'yo? Samantalang ang anak ko si Hector nagdurusa. Nababaliw ka na bang babae ka? Ano na bang pumapasok sa isipan mo? Bakit? Dapat bang may mangyari sa akin? Hindi kaya
Pinabarang mo ko? Ha? Kaya pala nawawala ang damit ko, pati ang suklay ko at maging ang toothbrush ko nawawala. Sinasabi ko na nga ba't pinabarang mo akong babae ka eh? Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Ganyan ka ba talaga kadesperada at ipababarang mo ko? At ano? Gumana ba ang pambabarang mo? Aalis na ako. Umalis ka na at ayoko na makita yung pagmumukha mo. Naaalala ko ang mukha ng asawa ko sa'yo. Magkamukhang magkamukha kayo, kaya nasusuka ko kapag nakikita kita. Hindi mo man lang ba minahal ang anak kong si Ryan? 20 taon kayong nagsama. At 20 taon ako nagtiis. Naging mabuti ang anak ko sa'yo. Tapos, ito lang ang igaganti mo? Kung pinapabarang kita, kulang pa nga ang barang sa mga kasalanang ginawa mo sa akin at lalong-lalo na sa anak ko. Kung ganon, pinabarang mo nga ako. Dapat mas malala pa sa barang ang kailangan mo. Tapatin mo nga ako, Melissa. Ikaw ba ang dahilan kung bakit namatay si Ryan? At ako ngayon ang sinisisi mo? Hindi mo minahal ang aking anak ng 20 taon. Pilit mo siyang pinapirma sa last will na yan na lahat ng pinaghirapan niyang kayamanan ay napunta sa'yo. Sa tingin ko, may kinalaman ka sa pagkamatay niya. At baka ikaw ang nagpabarang sa anak ko. Bakit ko naman yun gagawin? Dahil gahaman ka. Hintayin mo ang balik ng lahat ng iyong mga ginawa. Lumayas ka ritong babae ka. Kung ayaw mo ipakaladkad kita sa pulis. Trespassing ka! Ako pa talaga ang trespassing sa sarili kong pamamahay? Baka nakakalimutan mong hindi mo na to bahay. Kaya umalis ka na! Oo, aalis man ako ngayon, pero tandaan mo to. Babawiin ko ang bahay na to. Kumukulo ang dugo ko habang paalis sa bahay na yon, Kabanong. 20 taon niyang niloko ang aking anak at mauuwi lang sa ganito ang lahat. Nasa kanya ang mga kayamanan ni Ryan. Lahat ng mga pinaghirapan ni Ryan ay nasa babaeng niloko lamang siya. Hindi ko yun matanggap. Umuwi ako sa bahay ni Hector at nataranta ko nang nagsisigaw si Hector at namimilipit sa sakit. Aray ma! Ang sakit ng tiyan ko! Anak! Anak! Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit! Ano bang nangyayari? Bakit parang mas lalo pa tong lumalala? Ang sakit ng tiyan ko! Kanina pa ba yan? Natutulog lang ako at nanaginip ng mga nakakatakot na bagay. May mga ahas, may mga uwak, at nagising na lamang ako na napakasakit ng tiyan ko. Ma, hindi ko na kaya ang sakit. Sandali, isusugod kita sa ospital. Nataranta ko at agad kong isinugod sa ospital si Hector, Kabanong. Gaya pa rin ng dati, wala pa rin nakikita ang doktor sa kanya. Pinainom lang siya ng gamot para mawala ang nararamdamang sakit. Ngunit nasa mabuting kalagayan pa rin daw ang kanyang kalusugan. Umuwi kami ng bahay na walang kasiguraduhan kung magiging maayos ba muli ang anak ko. Litong-lito na ako, Kabanong. Kaya naman habang nagpapahinga si Hector sa kanyang kwarto, bumalik ako sa bahay ni Victoria para klaruhin ang mga bagay-bagay. Kumusta? Bakit ikaw lang? Nasaan ang anak mo? Nasa ospital siya. O bakit? Ano nangyari? Sigurado ka bang gumagana lahat ng mga ginagawa mo? Bakit? May nangyari ba sa anak mo? Mas lalong lumalala ang nararamdaman ng aking anak. Kahapon lang namilipit siya sa sakit ng tiyan at may nakikita rin siya ng mga ahas at uwak sa kanyang panaginip. Ibig sabihin, masyadong malakas ang mambabarang na tumira sa anak mo. Hindi siya basta-basta mambabarang. Baka isa siya sa pinakamagaling na mambabarang sa lugar na ito. Hindi ba't isa rin kayo sa pinakamagaling? Makinig ka. Kapag masyadong malakas ang mambabarang, normal lang na may mararamdaman ng biktima kapag kinakalaban ng bumabarang sa kanya. Ibig sabihin yan,
Humihina na ang kanyang kapangyarihan at ibinubuhos na niya lahat ng kanyang galing. At kapag naubos lahat ng kapangyarihan niya, gagaling din ang iyong anak. Sigurado ka ba? Oo, kaya huwag kang mag-alala. Kailangan talaga niyang magtiis. Pero kinakabahan ako kapag nakikita kong naghihirap ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagaling din siya. At may lilinawin din ako. Ano yun? Pinuntahan ko si Melissa, yung babaeng pinabarang namin sa'yo. Bakit parang hindi naman siya nagdurusa sa sakit? Pinuntahan mo siya? Oo, at nasa maayos ang kanyang kalagayan. Baka tinitiis lang niya at ipinakikita sa yung wala siyang nararamdaman. Mas malala kasi ang nangyayari sa anak ko kumpara sa kanya. At sa tingin ko, parang hindi naman binarang si Melissa. Sinabi ko naman sa iyo na malakas naman babarang ang bumarang sa anak mo. At bakit? Hindi ka ba malakas? Ang narinig kong sinabi ng anak ko, isa ka raw sa pinakamagaling na mambabarang. Bakit hindi ganun kalakas ang barang na tumama kay Melissa kung totoong binarang mo talaga siya? Ang sinabi niyo sa akin ay pahihirapan lamang siya. Pero parang hindi naman siya nahihirapan. Iba ang pahihirapan at papatayin. Baka ang pakay ng mambabarang na yon ay patayin ng anak mo kaya gano'n na lamang ang kanyang mga nararamdaman. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko naman lahat para lang mailigtas ang anak mo laban sa bagsik ng kapangyarihan ng mambabarang na yon. Kailangan lang talaga niyang magtiis. At kung gusto mo, babaguhin ko ang orasyon ko sa iyong manugang. Papatayin na lang natin siya. Ha? Kung gusto mo lang naman, para maranasan din niya ang naranasan ng iyong anak. Huwag kang mag-alala, wala na tong dagdag bayad. Ililibre ko na ito sa'yo. Pero kinakabahan ako. Magdesisyon ka na at mamayang gabi, babaguhin ko na ang aking orasyon. Sige. Magaling. Mga 2 linggo mula ngayon, maghihirap at mamamatay na ang iyong manugang. Ang iyong bastos na manugang. Masyadong magulo ang aking isipan at napapayag ako ni Victoria na patayin si Melissa. Ang gusto ko lang ay maranasan ni Melissa ang sakit na nararanasan ngayon ni Hector. Habang papauwi ay naglalaban ang aking konsensya at isipan sa aking ginawang desisyon. Labag sa konsensya kong ipapatay si Melissa, ngunit sinasabi naman ng aking isipan na tama lang ang aking ginawa. Sa lahat ng kademonyohan niyang ginawa, dapat lang na mangyari yun kay Melissa, ang maghirap hanggang mamatay. Nang makarating ako ng bahay, nagtaka ako dahil may mga pakong nagkalat sa buong bahay. Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ni Hector, ngunit wala siya roon. Nilibot ko ang buong bahay hanggang sa nakita ko siya sa banyo at sumusuka. Hector, ano nangyayari? Ano yung sinusuka mo? Mga pako! Ma, tulungan mo ako! Ay, Diyos ko! Hector! Ano nangyayari? Pagod na ako, ma. Nakakasuka. Hector, magpakatatag ka. Ang sabi ni Victoria, kailangan mo lang daw magtiis dahil masyadong malakas daw ang mambabarang na gumawa niyan sa'yo. Pero kailangan mo raw maranasan yan lahat dahil lumalaban din daw ang mambabarang. Wala akong maintindihan, ma. Pagod na ako. Tiisin mo lang. Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Gusto ko pang lumaban pero pagod na ang katawan ko, ma. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Gagawin ko lahat, gumaling ka lang. Hindi na ako papayag na pati ikaw ay mawala sa akin. Kung kulang pa ang mga ginawa ko nung inatake ang papa at kuya mo, dodoblehin ko na lahat ng kaya kong gawin. Ma, pagod na ako.
Magtutungo tayo sa iba pang manggagamot. Sa albularyo. Maghahanap tayo ng albularyo. Hindi ko na kaya magtiis at maghintay na lamang gaya ng sinabi ni Victoria habang nakikita kong nahihirapan na si Hector. Nanginginig, nangihina. Hirap nang magsalita nang dalhin ko si Hector sa isang albularyo malapit lang dun sa tinitirhan namin. Noon ko pa naririnig na magaling ang albularyong ito, si Mang Lito. Pagpasok pa lang namin sa kanyang bahay ay puno na ito ng mga natutuyong sanga at dahon. May mga likidong nasa garapon at mga telang may iba't ibang kulay. Magandang hapon po. Kayo ho ba si Mang Lito? Ako nga. Nanghihina yung kasama mo, misis. Ano nangyari? Binarang po ang aking anak. Nako, masama ito. Dali, pumasok muna kayo. Lumapit na ba kayo sa doktor? Pabalik-balik na po kami ng ospital at hanggang ngayon, hindi pa po siya gumagaling. Mas lalo pang lumalala ang kanyang sakit. Ano na bang mga nararamdaman niya? Nanghihina, sumasakit ang tiyan at kahapon lang sumusuka siya ng mga pako. Pako? Opo, nagkalat nga ang mga pako sa bahay. Yun ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng mabigat sa tiyan niya at sumasakit ito. Nasa delikadong kalagayan na palang anak ninyo. Kailangan nating magmadali. Kundi baka malagutan na siya ng hininga. Kailangan muna nating magsagawa ng pagtatawas. Dinasalan ni Mang Lito ang nanghihinang katawan ni Hector. Dahan-dahan niyang ipinahid ang tawa sa noo at dibdib nito habang pabulong na nagdarasal. Tila hinihingi ang lakas at paggaling para sa kanya. Tinunaw niya ang tawa sa apoy ng kandila at dahan-dahang ibinuhos sa mangkok na may tubig. Nakatingin ako sa mangkok at parabang may nabubuong anyo mula rito. Isang orasyon na lang ng mambabarang na to at mamamatay na ang inyong anak. Diyos ko! Mabuti na lang inilapit nyo kagad siya sa akin. Kung hindi, baka mamayang gabi kapag malakas na ang kapangyarihan ng mambabarang mamamatay na ang anak nyo. Sino bang may gawa nito sa'yo, anak? Bakit kailangan kang barangin? Kilala nyo ang may gawa nito? Kilala? Sino? Sandali lang. Lumapit ba kayo sa isang mambabarang? Bago kami pumunta rito, pabalik-balik kami kay Victoria, ang mambabarang na pinuntahan namin. Kaya pala, nakikita kong imahe ng ahas. Paniguradong tinira kayo patalikod ng mambabarang na kakilala ninyo. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Siya ang may gawa ng pambabarang sa anak ninyo. Ano? Lingid sa inyong kaalaman, dahan-dahan na siyang pinapahirapan ng mambabarang na nilapitan ninyo. Ha? Paano? At bakit naman niya gagawin yun? Halos maubos na nga ang pera ni Hector sa kanya pero ito pala ang ginagawa niya? Ano bang dahilan at lumapit kayo sa mambabarang na ito? Ano kasi? Para ipabarang ang manugang kong napakasama. Gusto lang naman naming makaganti sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa anak ko at sa akin. Ang tanong ngayon, binarang ba niya ang manugang mo? May nangyari bang masama sa manugang mo? Ngayong naitanong mo yan, ngayon ko lang na pag-isip-isip na hindi nga totoo ang sinabi ni Victoria na mahina lang ang barang na ibinigay niya kay Melissa. Kasi ang totoo pala niyan, hindi niya binarang si Melissa. Ang anak ko ang binarang niya. Yun ba ang ibig mong sabihin? Parang ganon nga nangyari. Anong kasalanan ng anak ko sa kanya at bakit niya yun ginawa? Hindi kaya magkakilala itong mambabarang na nilapitan nyo at ang manugang mo? Magkakilala? Oo, malapit sa isa't isa. Nang nilapitan nyo ang mambabarang, baka nagsumbong siya rito at sa halip na barangin siya ang anak mo ang binarang niya. At sa anong kadahilanan? Yan ang hindi ko masasagot. At paano sila magkakilala? Mas mabuting harapin nyo yung mambabarang na yon. Siguraduhin nyo lang na pupunta kayo sa kanya na may araw pa. At siguraduhin nyo rin na huwag masyadong lumapit sa kanya at baka makakuha siya ng inyong mga pagmamayari na maaari niyang gamitin laban sa inyo. Ano kaya ang dahilan niya? Bibigyan ko ng paunang lunas ang inyong anak ha. Dahil sa lakas ng barang, medyo magiging matagal ang gamutang ito.
at kailangan niyong bumalik 1 beses sa 1 linggo. Sige po. Habang tuloy-tuloy ang gamutan, ilayo niyo muna siya sa mga maduduming lugar. Panatilihin ding malinis ang paligid. Yung may daloy ng sariwang hangin at naaarawan din siya. Huwag niyo muna siyang pakakainin ng karne. Tanging isda at gulay lamang hanggang sa siya'y gumaling. Opo. Maraming salamat po, Mang Lito. Sinimulang dasalan at pinaliguan ng tubig na may tawa si Hector ng albularyong si Mang Lito. Pinagmamasdan ko siya habang dahan-dahang pinapahira ni Mang Lito ang bawat bahagi ng katawan at ramdam kong unti-unting gumagaan ang kanyang hininga at pakiramdam. Sinunod ko ang mga bili ni Mang Lito upang tuluyang gumaling ang anak ko. Dumaan ang mga araw, sumigla si Hector at nakakapagsalita na siya na maayos. Ma, pwede na kaya akong pumasok sa trabaho? Wag muna. Alam mo namang nagpapagaling ka pa eh. Sayang yung sasahurin ko eh. May mga dagdag allowance pa naman kami dahil doon kami ngayon sa Bacolod mag-e-area. Wag muna anak. Kailangan mo munang magpagaling. Halos maubos ang pera natin para ipabarang si Melissa pero niloko pala tayo ng mambabarang na yun. Sinabi ko naman sa'yo. Sana hindi na lang natin tinuloy ang ating mga balak. Ikaw pa tuloy ang nadehado. Hindi pa ba natin babalikan yung mambabarang na yun at nang malaman natin ang dahilan? Kailangan ka nga munang magpagaling. Kahit medyo mahina pa ang katawan ko, kaya ko nang pumunta ron. At saka, dapat umaga tayo pupunta doon, di ba? Para mahina pa yung mambabarang. Sa tingin mo, bakit kaya niya ginawa yun sa'yo? Hindi ko alam, ma. At saka, paano niya ako nabarang? Hindi nga siya lumapit sa akin nung nagpunta tayo sa kanya. Sandali. Naaalala mo ba yung umuwi tayo rito na nakabukas na ang bahay at akala natin ninakawan tayo? Pero wala namang nawawalang mahahalagang gamit at pera? Oo, ma, naalala ko yun. Hindi kaya ang taong pumasok nun kinuha ang mga gamit mo para barangin ka? Hindi naman nawala yung toothbrush, suklay at damit ko eh. Baka ibang bagay ang kanilang kinuha. Baka nakakuha sila ng hibla ng buhok ko. Pero sa tandaan ni Aling Victoria, imposible namang siya ang nanloob sa bahay natin. Ibig sabihin, may nagpabarang nga sa'yo. At kay Aling Victoria siya nagpabarang? Kailangan na natin siyang puntahan upang malaman kung sino ang nasa likod ng pambabarang na ito. Sa tingin mo, may kinalaman kaya si Melissa rito? Bakit, ma? Kasi alam mo naman na pinuntahan ko si Melissa at wala namang nangyayaring masama sa kanya. Nung isang araw nga, sinilip ko pa siya sa bahay at parang hindi naman masama ang pakiramdam niya. Panigurado kung hindi talaga siya binarang ni Victoria. Baka nga siya ang nanloob sa bahay. Isa rin yan sa ikaklaro natin. Aalamin natin kung sino ang gumawa nito sa akin at kung si Melissa ba yung nasa likod nitong lahat. Kaya puntaan na natin si Manang Victoria. Sigurado ka bang okay ka na? Oo naman, ma. Handang-handa na nga akong harapin ang mga taong gumawa nito sa akin eh. Kinaumagahan, matapos kaming mag-almusal ni Hector, dumiretso agad kami sa bahay ni Victoria. Kakagising lamang niya at agad niya kaming pinapasok sa kanyang bahay. Doble ingat ang aming ginawa ni Hector at iniiwasan naming makalapit sa kanya at baka may makuha pa siyang bagay na pagmamay-ari namin na pwede niyang gamitin upang kami barangin. Mabuti naman at nasa maayos na kalagayan ka na. Oo naman. Lumapit kasi kami sa isang magaling na albularyo eh. Ganun ba? Inubos mo yung pera namin para barangin lang ako. Oo, dahil nung umasa kami sa'yo, mas lalo lang lumala ang sitwasyon ng aking anak. Ginawa ko naman ang lahat upang mapagaling lang ang anak mo. Iyan ang hindi ako sigurado. Huwag ka na magkaila pa, Manang Victoria. Alam na namin ang ginawa mo. Ha? Anong pinagsasasabi ninyo? Pinagbibintangan niyo ba ako? Ako na nga ang tumulong sa inyo para makaganti kayo At nagtungo pa ang ina mo rito para magdesisyong patayin ang kanyang manugang sa barang. Patayin? Ma, ipapapatay mo si Melissa? Akala ko ba maninindigan kang hindi mo siya ipapapatay?
Naguguluhan ako noong mga panahong yun. Habang nakikita kitang naghihirap, si Melissa naman ay parang walang nangyayari. At sinabihan ako ni Aling Victoria na ipapatay na lamang siya para magdusa siya ng pareha sa'yo. Siguro nung sinabi ni Mama na ipapatay si Melissa, ako ang pinuntirya mo, no? Dahil nang magtungo kami sa albularyo, isang orasyon mo na lang daw mababawian na ako ng buhay. Umamin ka na, Victoria. Aminin mo na ang ginawa mo sa aking anak. Gumagawa lang kayo ng kwento. Hindi yan totoo. Aminin mo na at sabihin mo sa akin kung sinong nag-utos sa'yo para barangin ang anak ko. Si Melissa ba ito? Kakilala mo ba si Melissa? Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, mas mabuti pang umalis na lang kayo rito. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi sa amin kung sinong nasa likod ng pambabarang sa akin. Wala kayong makukuha sa akin. Lumayas kayo kung ayaw niyong tuluyan ko kayong barangin. At paano mo naman magagawa yan? Lola, may bisita. Ha? Lilia? Hector? Melissa? Sinasabi ko na nga be. Ngayon ka pa talaga bumisita, Melissa? Tinawag mong lola si Aling Victoria? Ibig sabihin, Magkamag-anak silang dalawa. Kaya pala, walang nangyayaring masama kay Melissa dahil lang totoo, hindi mo siya binarang. at akong binarang mo. Mga demonyo! Ngayong nalaman nyo na ang totoo, sasabihin ko na sa inyo ito. Buti nga sa inyo. Dapat lang kayo magdusa. Tiniis ko lang talaga ang anak mong si Ryan at alam mo ba kung bakit umabot kami ng 20 taon? Ginamit ng lola ko ang katawan ni Ryan upang pagpraktisa ng pambabarang hanggang sa naperpekto na niya ito at nakawala na rin ako sa anak mo. Hayop ka, Melissa. Totoo ngang ikaw ang nagpapatay kay Ryan at ngayon, papatayin mo na naman ang aking anak. Maraming salamat, Apo. Nagsakripisyo ka sa akin para lang maisakatuparan ng aking paghihigante. Sino pa ba ang magtutulungan, Lola? Tayo lang dalawa. Kung ganon, matagal yun na itong pinagplanuhan? Ilang taon na rin. Mga demonyo! Ano bang kasalanan ng pamilya namin sa inyo? Itanong mo yan sa aking Lola. Lilia, hindi mo pa talaga ako naaalala. Anong gusto mong sabihin? Ako ang nobya ni Eduardo. Ako ang nobya niyang iniwan dahil sa'yo. Kaya pala pamilyar ka. Pero, hindi ba? Patay ka na? Nagpanggap lang akong namatay. Ngunit inaral ko ang pambabarang upang balikan kayo. Para maghigante. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa asawa ko? Ikakasal na kami dapat ni Eduardo dahil 3 buwang buntis na ako noon. 8 taon kaming magkasintahan at nakaplano na ang aming kasal. Hanggang sa 5 buwan bago ang aming kasal, nagkakilala kayo at hindi ko alam kung anong ginawa mo sa kanya at sinabi niya sa aking mas mahal ka raw niya. Nang makunan ako dahil sa pagdadalamhati, iniwan niya ako at ikaw ang pinakasalan niya. At ang pinakamasaklap sa lahat, alam mong ikakasal na siya at alam mong buntis ako noon. Pero pinagpatuloy mo ang relasyon sa kanya. Ang kapal mo sabihing ako ang pinakamasamang babae sa lahat, ni hindi mo pa nga tinitingnan ang sarili mo? Lilia, ikaw ang pinakamasamang babaeng nakilala ko. Kaya dapat lang na magdusa ka at ang mga anak mo. Bata pa lang ako noon. 15 anyos pa lamang ako noong mga panahong yun. Wala akong kabuwang-muwang sa mundo. Kung ganon, totoo yun lahat, Ma? Noong mga panahong yun, si Eduardo lang ang nakakaintindi sa akin. Siya lang ang meron ako. Wala na akong pamilya. At siya lang ang lalaking kumupkup sa akin at pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Mag-isa lang ako noon at noong mga panahong yun ay ayaw kong maiwan. At sa ginawa mong pang-aagaw, ako ang naiwanan at nag-isa. Patawarin mo ko, Victoria. Patawarin mo ko. Huli na ang lahat, Lilia.
Gamit ang manikang ito, ibubuhos ko rito ang lahat ng aking kapangyarihan para magdusa ang natitira mong anak. Huwag mong saktan ang anak ko! Walang panama sa akin ang mga dasal ng albularyo na yon dahil lahat ng mga natutunan kong pambabarang ay ibubuhos ko upang magdusa ka. Ito ang tunay na paghihiganti. Sinakal ni Victoria ang daladalang manika na gawa sa bulak na ibinalot sa tela habang may binabanggit na orasyon. Umihip ang malakas na hangin at bigla na lamang sumigaw si Hector at napahawak sa kanyang leeg at tila'y nahihirapang huminga. Magdurusa ka ngayon sa sakit ng mawalan ng minamahal. Si Hector na lang ang natitira sa'yo at kukunin ko siya sa'yo. Itigil mo yan! Itigil mo na yan, Victoria! Parang awa mo na! Umiyak ako habang nakikita kong namumula na si Hector at hindi na makahinga. Kaya naman mabilis kong sinunggaban si Victoria at inago sa kanyang manikang sinasakal. Ngunit mabilis namang hinila ni Melissa ang aking buhok. Sinipa ko siya at siya'y natumba. Dali-dali kong hinawakan si Hector at pinatayo. Ma! Tayo na! Tumakbo na tayo! Nasa akin na ang manika! Lumabas na kami ni Hector ng bahay para lumayo sa bahay ni Victoria. Ngunit napatigil kami sa isang sigaw. Napalingon kami at nasa may pintuan sina Victoria at Melissa. Nakangiti si Melissa sa akin habang hawak-hawak niya ang mga hibla ng buhok na para yatang nagmula sa akin. Makatakas man kayo ngayon, susundan pa rin kayo ng barang ng lola ko. Tatapusin ko na ang mahabang taong paghihiganti kong ito, Lilia. Ikaw na ang isusunod kong pahihirapan at papatayin. Sisiguraduhin kong lahat ng paghihirap na nararanasan ng taong binabarang ay ipadadama ko sa iyo lahat bago kita patayin. Ma, kailangan muna natin makuha yung hibla ng buhok mo mula sa kanila. Ikaw ang susunod na mababarang. Tumakas na tayo. Umalis na tayo rito. Poproblemahin na lang natin yan sa susunod. Basta ang mahalaga, makalayo tayo sa kanila. Mabilis kaming naglakad papalayo kina Aling Victoria at Melissa. Maigpit ang pagkakahawak ko sa manikang nagpapahirap kay Victor. Habang papauwi, doon ko palang naisip na paniguradong ako na ang isusunod ni Aling Victoria na babarangin. Nakauwi na kami ng bahay. Balisang-balisa ako at halos nakatulala na lang ako habang iniisip ang mga nangyari. Ma, kumain na po kayo. Wala akong gana. Ma, babalik tayo kay Mang Lito. Huwag ka mag-alala. Lalabanan natin ang mababarang na yon. Hindi sana to magkakaganito kung hindi ako nakipagrelasyon kay Eduardo. Sana, nung malaman kong ikakasal na siya sa buntis niyang kasintahan, lumayo na sana ako. Wala sanang masasaktan. Hindi pa ako makakapagdesisyon ng tama noon dahil batang-bata pa ako. Pinagsisisihan ko lahat ng aking mga ginawa. Hindi sana hahantong sa ganito kung hindi ko na lang sana nakilala si Eduardo na ama mo. Ma, huwag mong sabihin yan. Alalahanin mo, kung hindi mo minahal ang ama namin, wala sana ako ngayon. Wala sana kami ni Kuya sa buhay mo. Isipin mo rin kami. Siguro, kung ano man ang mangyari sa akin, tatanggapin ko na lang. Lahat ng sakit at mga pagdurusa na ibibigay sa akin ay tatanggapin ko na lamang upang pagbayaran ng lahat ng aking maling ginawa. Masyado ka na nasaktan, Ma. Pinagbayaran mo na ang mga ginawa mo. Kinuha nila si Papa. Kinuha pa nila pati si Kuya at maging ang kayamanan niya. Yung bahay. Ano pa bang paghihiganti ang kailangan ng mambabarang na yon? Nagsisisi ako, anak. Napakalaki ng pagkakamaling ginawa ko. Tayong lahat ay nagkakamali, Ma. Wala namang perpektong tao eh. Alam mo sa sarili mong nagkamali ka at kailangan mo nalang tanggapin to. Pero hindi ibig sabihin na tatanggapin mo rin yung paghihiganti na gagawin ng mambabarang. Oo, nagkamali ka nga. Pero wala silang karapatan na saktan at bawian ka ng buhay. Patawad. Diyos ko, patawarin mo ko. Ma, tigilan na natin ang paghihiganting ito. Tama ka nga noon. Sana hindi na lang tayo nagiganti kay Melissa. Wala tayong mapapala kung puro paghihiganti lang ang nasa isipan natin. At ano na ngayon ang gagawin natin, Hector?
Tatapusin na natin ang mga paghihirap na ito. Kinaumagahan, nagising akong nangihina. Medyo mabilis ang tibok ng aking dibdib at para bang pagod na pagod ang aking buong katawan. Nananakit ang aking likod, paa at maging ang aking ulo ay unti-unti ring sumasakit. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagsisimula na ang barang ni Victoria sa akin. Kaya naman dumiretso na kami kay Mang Lito upang humingi ng tulong. Ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng mga nangyari at ang mga rason kung bakit kami naging biktima ng pambabarang na ito. Nakakapanlo mo pero tandaan mo, Lilia. Wala silang karapatan na gumamit ng malademonyong maika upang ikaw ay pahirapan. Totoo nga't nasaktan mo sila. Pero hayaan na lang nila na ang Diyos ang humusga sa iyo. Naninigip po ang aking dibdib. Hinihingal ako. Mabilis ang bisa ng barang na ito dahil mismo sa iyong mahinang kalooban. Kailangan mo ring lumaban, Lilia. Huwag na huwag kang magpapadaig sa itim na kapangyarihan. Lakasan mo ang loob mo. Labanan mo ito. Kapag mahina ang damdamin mo, mas lalong lumalakas ang barang. Ma, magpakatatag ka. Isipin mo ko. Lumaban ka para sa akin. Lumaban ka para kay kuya at para kay papa. Hindi tayo dapat magpadaig sa mambabarang na yun. Masyadong malakas na ang mambabarang na ito. Ang nakikita kong imay sa mangkok ang galit na nararamdaman ng mambabarang. Kaya niyo po bang gamutin ang mama ko? Masyado siyang malakas dahil ang kanyang damdamin na puno ng galit at kasakiman inilagay na niya sa kanyang orasyon. At may magagawa pa ba tayo, Mang Lito? Isa na lang ang paraan para mailigtas ang nanay mo. Paano po? Kailangan natin baliktarin ang barang. Baliktarin? Ano pong ibig niyo sabihin? Lahat ng mga sakit at pagdurusa na nararamdaman ng nanay mo ay ibabalik natin sa mambabarang na yon. At paano po natin to gagawin? Kailangan natin siyang harapin. Haharapin natin ang mambabarang na yon? Haharapin natin siya sa oras na mahina ang kapangyarihan ng mga mambabarang. Humihina ang kanilang kapangyarihan kapag alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Mamayang gabi, pupuntahan natin siya. Sige ho, isasama ba natin si Mama? Masyado na siyang nangihina Oo, kailangan natin siyang isama. Aalalayan ko na lang po siya. Umuwi muna kami ni Hector at naghintay ng oras. Lumalala ang aking nararamdaman at kapag tumatayo ako'y nahihilo ako. Kaya naman nanghiram si Hector ng wheelchair mula sa kanyang kaibigan at doon niya ako isinakay habang papunta kami sa bahay ng mambabarang na ito. Sumapit nga ang hating gabi at nasa harapan na kami ng kanyang bahay kasama si Mang Lito na may daladalang mga kagamitan upang mabaliktad ang barang tulad ng isang kandila, tawas, bawang, asin at maliit na bote ng tubig. Mabigat at hindi ko maipaliwanag ang kaba na aking nararamdaman habang papalapit kami sa pintuan. Habang nasa labas kami ay nagsimula ng magdasal si Mang Lito habang dahan-dahang sinisindihan ng isang kandila. Nagsaboy na rin siya ng asin at bawang sa harapan ng bahay. Ilang saglit lang ay bigla na lamang umihip ang malakas na hangin at naririnig na lang namin ang sigaw ni Victoria mula sa loob ng bahay. Sa lakas ng hangin ay nagbukas ang pintuan at nakita namin si Victoria na sumisigaw at namimilipit sa sakit. Kung hindi mo titigilan ng mama ko, kami ang pipigil sa iyo. Subukan nyo! Nagulat na lang kami nang biglang sumulpot si Melissa na may daladalang baril at itinutok ito kay Mang Lito. Natakot si Mang Lito at napahinto siya sa kanyang binabanggit na mga dasal. Pinatay rin niya ang kandila. Nawala naman ang sakit na nararamdaman ni Victoria kaya agad siyang tumayo at kinuha ang isang manika na gawa sa mga bulak at tela. Ipagpatuloy niyo ang ginagawa niyo sa lola ko at ipuputo ko ito! Hector, Lilia, patawad. Ayoko pang mamatay. Kailangan ko itong itigil. At talagang sa'yo pa nang galing ang mga salitang yan. Kaninong ideya ba na ipabarang ako? Hindi ba galing sa'yo? Melissa, itigil na natin to. Manang Victoria, pinagsisisihan ng mama ko ang mga nagawa niyang pagkakamali. Wala nang dapat pang mamatay dahil sa paghihiganti.
Oo, alam kong naisip ko ang mga pagiganting yan. Pero habang ako'y nasa kapangyarihan ng barang at nagdurusa, doon ko napagtantong hindi ang pagiganti ang solusyon. Parang awa niyo na. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo na pong saktan ng mama ko. Kaawaan ko ang mama mo? Hindi ba siya naawa sa akin noon na alam niyang ako'y buntis at ikakasal kay Eduardo? May naramdaman ba siyang awa sa akin na habang lumiligaya silang dalaway nagdurusa ako? Tikman niya ang pagdurusang naranasan ko noon! Aray! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Hector, tulungan mo ko! Ang tiyan ko! Aling Victoria, itigil mo na to. Parang awa niyo na. Hector, hindi ko na kaya. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko na kaya. Parang awa niyo na. Melissa, hindi ka ba naaawa sa mama ko? 20 taon kayo nagsama sa iisang bahay. Maawa ka naman sa kanya. Hector, kailangan mo lang makuha yung manikang hawak-hawak na mambabarang at sunugin. Kapag nasunog na ay dahan-dahan ko namang sisimulan ang dasal upang mabaliktad ang barang. Pero may nakatutok na baril sa inyo. Hindi tayo makagalaw. Kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari. Habang ako'y nakaupo sa wheelchair at nangihina, kitang-kita ko ang mabilis na pagtakbo ni Hector papalapit kay Melissa. Nang papalapit na siya kay Melissa para agawin ang baril, itinutok ni Melissa ito kay Hector at agad na ipinutok. Kitang-kita ko ang pagtama ng putok ng baril sa may balikat ni Hector. Dahil desperado, hindi ito ininda ni Hector at tuluyang naagaw ang baril mula kay Melissa. Kahit duguan ay itinutok ni Hector ang baril kay Aling Victoria. Bitiwan mo manikang yan at itigil mo ng pagpapahirap sa mama ko! Hindi! Kailangan kong ipagpatuloy ang paghihigante. Ilang taon ako naghintay para rito. Ang makapaghiganti sa babaeng sumira ng aking buhay. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Hindi paghiganti ang solusyon para mabagong nasira mong buhay. Isipin mo mga taong meron ka. Si Melissa, ang apo mo. Isipin mo siya. Meron din siyang sariling buhay at hindi mo siya dapat gamitin para sa iyong pansariling interes. Ipinakasal mo siya sa lalaking hindi niya mahal at magtiis ng 20 taon para rito. Hector, huwag mong patayin ang lola ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Anong nangyayari? Bakit nanginginig ang aking katawan? At sumasakit ang ulo at tiyan ko. Lumingon ako kay Mang Lito at pinagpatuloy muli niya ang kanyang dasal upang mabaliktad ang barang. Dahil sa panghihina ni Aling Victoria, madaling naagaw ni Hector ang manika at agad niya itong sinindihan gamit ang posporong daladala. Habang nagliliyab ito'y pilit ang pagsisigaw ni Victoria at nagmamakaawa. Unti-unting bumuti ang aking kondisyon, kabanong. Samantalang siya naman ay namimilipit sa sakit at di naglaon, bigla na lamang siyang nagsuka ng mga pako na may kasamang mga malalaking bulate. Lola! Lola! Lumaban kayo! Itigil niyo na to ngayon din! Kailanman ay hindi nararapat ang pambabarang. Sa mga nangyari sa kanya ngayon, dapat niya ring maramdaman lahat ng mga pambabarang na ginawa niya. Kahit ano pa mang galit o pagkamuhi ang iyong nararamdaman, ang paghiganti hindi susi upang mapanatag ang iyong kalooban. Mas lalo ka pa nitong pahihirapan. Melissa, magbago ka na. Hindi umiikot ang buhay mo sa paghiganting ito. Lola! Tapos na tayo rito. Umalis na Lola, tayo. please! Lumaban ka, Lola! Lumipas ang 2 buwan at nasa maayos na kalagayan na ako. Nakakagalaw na ako at nakakagawa na rin ng mga gawaing bahay. Nang gumaling si Hector mula sa tama ng baril, bumalik na rin siya sa kanyang trabaho. Nang umalis kami sa bahay ni Victoria nung gabing yon, hindi na namin alam kung ano ang nangyari sa kanila ni Melissa. Hindi na namin alam kung ano ang nangyari sa kanila ni Melissa. Dumaan ako sa dati naming bahay, ngunit tahimik lamang ito at para yatang walang tao. Hanggang isang araw, may kumatok sa aming pintuan habang naghahaponan kami ni Hector.
at nabigla kami nang makita si Melissa. Melissa, Anong ginagawa mo dito? nandito ako hindi para makipag-away, kundi para humingi ng tawad. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Ngunit ginawa ko lang yon dahil na rin sa aking lola. Bata pa lamang ako ay ipinapakita at ipinaparamdam na niya ang galit sa kanyang puso. Kaya napapayag ako sa kanyang mga plano. Nitong nakaraang linggo, naisip kong sinabi mo, Hector, na may sarili rin akong buhay. At dahil nga sa paghihiganti ng aking lola, hindi ko yun naiisip. Lumaki ako na puno ng galit. At ano ngayon ang mga plano mo? Mama Lilia, patawad po. Pinilit ko namang mahalin ang inyong anak sa 20 taon naming pagsasama. At baka maglaho ang galit na nararamdaman ko noon. Pero araw-araw akong tinatawagan ni Lola at sinasabi sa akin ang mga dahilan kung bakit ako nagpakasal. Mas nang ibabaw sa akin ang kanyang mga salita kaysa sa aking nararamdaman. Huwag ka mag-alala, Melissa. Naiintindihan kita. Kahit gaano pa kasama ang ipinakita mo sa akin, alam ko sa iyong puso may natatago kang kabutihan. At malaki ang pasasalamat ko't mas pinairal mo na ang kabutihan ng iyong puso. Nakaratay na sa banig ang aking lola at hindi na siya makapagsalita pa, kaya habang binabantayan ko siya, mas lalo ko naiisip na hindi pala tama ang paghihiganti na kanyang ginawa. Nagamit pa niya ang buong buhay ko na maaari sanang maging masaya ako noong mga sandaling yun. Patawarin niyo ko. Lalong-lalo na kay Ryan. Hindi pa tapos ang buhay mo, Melissa. Marami ka pang pagkakataon na maging masaya sa buhay. Oo, Hector. Simula ngayon, yun ang iisipin ko. Kaya nga, magpapakalayo-layo na muna ako. Sa susunod na linggo, magtutungo ako kasama si Lola sa Butuan dahil nandoon ang iba pa naming kamag-anak at magsisimula muli ako sa buhay kahit medyo matanda na ako. At ang mga kayamanan at ang bahay ni Ryan, ibabalik ko yun lahat sa iyo, Ma. Ikaw ang may karapatan sa lahat ng mga kayamanan at pag-aari na pinaghirapan ni Ryan. Naikwento niya nga sa akin noon na kaya raw naging determinado siyang maging mayaman at makaahon sa kahirapan ay dahil sa iyo. Hindi niya natitiis na makita kang naghihirap. At yung bahay, sa'yo naman talaga yun. Melissa, maraming salamat. Alam mo naman kung gaano kaimportante sa akin ang bahay na yon. Sorry po talaga, Ma. At sorry rin, Melissa. Naisipan pa talaga naming ipabarang katsaktan. Naging biktima lang tayo ng nakaraan. Alam kong may mali akong papel sa mga nangyari, pero kahit pinagsisihan ko ang aking mga ginawang kasalanan, mas nananaig sa akin ngayon na maging ligtas ang aking pamilya. Kami ni Hector. Sige po, aalis na ako. Huwag kayong mag-alala. Pinaasikaso ko na sa abogado ang lahat para mailipat na sa inyo mga ari-arian ni Ryan. At lalong-lalo na po ang bahay. Maraming salamat, Melissa. Sige po. Aalis na po ako. Hector, anak, dapat ba akong makonsensya dahil nararamdaman kong masaya ako ngayon? Habang ako yung may kasalanan ng lahat at si Victoria naman, siya yung nagdurusa ngayon? Matagal mo nang pinagdusaan ang mga kasalanan mo, Ma. Ang mahalaga ngayon, tinanggap mo lahat ng iyong pagkakamali at mas pinairal mo ang iyong pagiging mabuti kahit nawalan ka na ng asawa at nawalan ka pa ng isang anak. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yun, Ma. Ang mahalaga magpatuloy tayo sa buhay. Sige anak, maraming salamat. At nagpatuloy nga kami sa aming buhay, Kabanong. Naibigay na nga muli ni Melissa ang mga kayamanan ng aking anak at lalong-lalo na ang bahay na pinakamahalaga sa akin. Nagdesisyon kami ni Hector na doon na manirahan kaya naman ibinenta niya ang kanyang nabiling bahay. Naging mapayapa ang aming buhay at ilang taon ang lumipas, nag-asawa na si Hector at nagkaroon ng 3 anak.
nagsimulang magkaroon ng kulay ang aming bahay at unti-unting lumaki ang aming pamilya. Bagamat hindi naging madali ang pagkamit namin ng tahimik na buhay, dala na rin ang mga pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan, pinagtibay lamang namin ang aming loob at siniguradong pipiliin na namin ang magkaroon ng busilak na damdamin. Kailanman ang paghihiganti ay hindi susi sa pagkakaroon ng masayang buhay. Mas magbibigay pa ito ng dobling paghihirap. Ang galit sa puso ay tunay na mabigat. Ang tunay na magpapagaan nito ay hindi ang paghihiganti gamit ang barang o kulam, kundi ang